Loh, may tao. Delivery bossing! Ha? Meron ba akong malaki to? Bagong tablet? Sakto. Magagamit ko yan sa animation ko. Thank you, XP Pen. O ano, marirecommend mo ba to sa kanila? Teka boss gamitin ko lang. Okay, sa pagkagamit ko ng XP Pen sa isang linggo, oo naman, marirecommend ko to sa mga nagsisimula pa lang at sa mga professionals. Sobrang smooth ng pag-drawing, promise, tapos ang daling i-setup. Stable na rin yung drivers niya. Actually, bilib ako sa mga tablet ngayon, including tong XP Pen. Kasi budget friendly na, pero yung quality, Kaso ano, wala lang siyang stand. Sumasakit yung likod ko. Kaya nilagyan ko ng first aid kit sa likod. So para hindi sumakit yung likod ko, may first aid kit yung tablet ko sa likod. Isang araw sa kwarto ko, nagko-computer lang ako tapos naisipan kong magbukas ng email. Tapos meron akong nabasa na, "Hello Sir Arkin Animation. Iniimbitahan po namin kayo na mag-talk sa aming school." Tapos, napatanong ako, anong school kaya to? Kaya iniscroll ko sa baba, tapos nakita ko, Mapua. Simula nung pahupa ang pandemic, kahit nga mismo pandemic, madami nang nag-i-invite sa akin mag-talk. Pero, tinatanggihan ko lahat kasi ito talaga yung pinaka-iniiwasan ko sa lahat. Isa nga din to sa reason kung bakit cartoon ng karakter ko eh. Iniiwasan ko din to sa kadahilan ng takot ako humarap sa madaming tao. Meron kasi akong experience sa recital namin dati nung high school na nag-perform ako sa harapan ng classroom. Tapos, literal na nanginginig yung kamay ko habang nagpipiano ako. Lahat kasi ng tao, lahat ng estudyante, lahat ng kaklase ko nakatingin sa akin. Hindi ko kaya yung ganun. Kaya sinet ko talaga sa utak ko nung nag-start pa lang ako mag-YouTube na never akong magtutok. Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko na ang dami nag-i-invite sa akin mag-talk. Bakit hindi ko itry kahit isang beses lang sa buhay ko? Isang beses lang. Naisip ko kasi na saka na lang, tinatamad pa ako sa ngayon. Madami namang next time eh. Pero minsan sinasabi ko din sa sarili ko na kailan? Kailan yun saka na lang? Kapag lolo na ako? Kapag childhood na ako ng mga nanonood sa akin? Actually, childhood na nila ako. Pero sabi ko din, gusto ko makipag-interact sa fans hanggat hindi pa ako nawawala sa kalendaryo. Nang matry ko din makipag-usap sa kanila habang fresh pa ako. Nagtanong din ako sa girlfriend ko. Sabi ko, tanggapin ko ba to? Tapos sabi niya, oo naman, sama ako. Isa din siya sa nag-push sa akin na tanggapin yung offer. Kaya nag-reply ulit ako sa email. Sabi ko, sige po. Ngayon syempre tinanggap ko na. Halong anxiety at excitement yung naramdaman ko. Tapos humiga ako saglit habang ini-imagine ko lahat ng mangyayari. Merong stage, pwede akong mupo. Chill lang ako magsasalita, mabagal lang. Dapat yung suot ko hindi pangit, tapos comfortable siya. Tapos ngayon, naisip ko, nung 4th year college ako, nagkaroon ako ng confidence mag-report sa school. Tapos naalala ko yung mga technique ko doon na pwede ko rin gamitin dito sa pagtutok. So gumagawa lang ako ng mga bullets dati, tapos ikukwento ko yung about sa bullets na sinulat ko. Hindi ako yung tipong reporter na magbabasa lang ng mga sinulat ko. Kasi laging sinasaway yung mga ganitong kaklase ko. Lagi din silang pinapagalitan. Kaya sa isip ko, okay sige, saway kayo ng ganyan. Wala kayong mababasa sa reporting ko. Image lang at bullets, tapos kakwentuhan ko lang kayo. Ngayon sabi ko, okay to para kakaiba. Tapos bumalik na naman yung imagination ko sa event. Ano kayong mangyayari dun? Madami kayang pupunta na subscribers? Meron naman ako nakakausap na subscriber, na solid subscriber, na kaibigan ko na rin. Si Kit at si Boss Nat. So nagchat ako sa kanila, tinanong ko kung pupunta ba sila sa talk ko. Tapos nagreply si Kit, sabi niya, secret. So nung sinabi niya na pupunta siya, so medyo nakampante ako. Medyo ginanahan din ako kasi diba at least merong solid supporter na pupunta. Solid. Nag-chat din yung kaklase ko nung elementary. Sabi pupunta daw siya. Sisilip lang. Actually, pampadagdag ka ba pala sila? Pero mas okay na may kakilala ako kahit konti. Kasi pwedeng sila yung tignan ko habang nagsasalita para may comfort akong makuha. At syempre, ito na nga. Kumpirmado na nga. Magtutok na ako. Finally, sa wakas, sa buong buhay ko, ang pinaka-iniiwasan kong mangyari sa future ng Arkin Animation na mag-talk sa harapan ay mangyayari na. Actually, nangyari na. Pero dito sa kwentong to, mangyayari pa lang siya. So, nag-meeting kami.
introduction lang sa event. Nag-ace pa ako nitong araw na to, tapos hindi naman pala kailangan naka-on yung camera. Naligo pa ako, hindi naman pala ako aamoyin. Kahit makinig lang pala ako sa meeting. At nagtatanong lang sila kung meron akong questions, kung may tanong ako about sa event. Tapos nagkaroon din kami ng pangalawang meeting ulit na mas tutok na sa gagawin ko sa event. Kung ano yung focus ng topic, kung ano dapat yung marinig ng mga tao sa event na hindi ko rin ine-expect. Kasi akala ko, syempre speaker ako, pwede ako mag-share ng kahit ano, basta ma-inspire ko yung mga nanonood doon. At ang plano ko ay ikwento yung journey ko kung paano ako naging Filipino animator para ma-inspire sila. Pero syempre, gets naman na may topic or theme naman talaga ang mga event. At first time ko to, so wala akong idea. At ayun, na-explain na sa akin at nag-isip ako ng kukwento ko sa harapan. Ready na din lahat, nasabi na yung schedule, etc. Kung ano yung mga gagawin, floor plan, at kung ano pa yung mga major details para sa event. So, 1 week na lang, magtutok na ako. Kinakabahan ka ba? Di ko alam parang excitement tong nararamdaman ko Wala pa nga akong sasabihin wala pa nga akong presentation, wala pa akong nasisimulan. Kaya mo yan. Kinabukasan, sinimulan ko na kaagad gawin yung slides ko at nag-focus ako dun sa preference ko pagdating sa pag-talk. Syempre style ko. Kaso naalala ko, hiningi ko pala sa GC namin yung template ng slides nila. Kaso nung nakita ko yung slides nila, naisip ko na, ay parang hindi si Arkin Animation tong magtutok parang pang professional speaker na to syempre gusto kong ibuhos yung mga nasa isip ko. Gusto kong ilabas yung creativity ko bilang ako. Ayoko nang may kapareha. Ayoko nang parehas kami ng presentation. Ayoko nang parehas kami ng font. Kasi hindi naman ako professional speaker. Ako ay isang tao lang na nasa kwarto lagi na nagdo-drawing. So gusto ko maging kakaiba naman yung presentation ko. Gusto ko maging si Arkin Animation. Kung sino, ako. Tapos nag-chat sa akin si Sir Jaco. Kung hindi nyo kilala si Sir Jaco, check nyo na lang yung Instagram niya. Tapos, follow nyo na rin ako. Anyways, tinanong niya kung kamusta yung talk ko. Sabi ko, ay sir, wala pa, next week pa sir. Tapos, syempre, nanghingi ako ng advice tapos nagbigay din naman siya. Sabi niya, dahil animator ka, gamitin mo yung pagiging animator mo. So, dito na pumasok yung mga ideas. Madaming ideas. Though mahihirapan ako sa paggawa ko ng animation para sa talk dahil 1 week na lang, kaya may naisip akong mas maganda. Gusto ko habang nagpe-present ako, gusto kong ma-feel nila na nanonood pa rin sila ng Arkin Animation. Di ba? What a nice! Hindi rin naman nila ako kilala. Kahit nasa likod lang ako ng monitor tapos magsalita ako dun. Tapos next ko lang yung sa presentation ko. May entertain pa rin sila basta nandun yung character ko sa screen naka-drawing. What a nice idea! Kaya ang ginawa ko, imbes na gumawa ako ng bullets or samples at mga lines na babasahin ko lang din, Arkin Animation style plus reporting style ko nung college. Combined. Eto na! May starting point na ako! So gumawa na ako ng presentation ko. Okay na, inabot na ako ng Friday. So ito na yung pressure. Friday, Saturday, Sunday ang talk ko. Araw-araw kong chine-check yung presentation ko para, 'di ba, kung sakaling magkaroon ako ng iba pang idea, pwede ko pang mailagay. Hanggang sa bigla akong may naisip. Sa mga nagtotok, lagi silang may closing statement or takeaway or phrase na iniiwan pagkatapos nilang mag-present. Kaya sabi ko, gawa din ako nito. Pero naalala ko, meron pala akong ganun sa umpisa na ang sinulat ko, the best story is your story. Kaso, sa umpisa siya. So, paano siya magiging memorable? Kailangan kong gumawa ng panapos para yun yung maiwan sa utak nila. Di nag-isip ako. Sabi ko, gusto ko mag-rhyme yung una at huli. Ching! May pumasok sa isip ko. Sa animation, lahat posible. Sa isip mo lang yan nakadepende. Dahil nga sa sinabi kong sa animation, lahat ay posible, nakaisip na naman ako ng isa pang pakulo. Naisip kong, what if si Arkin Animation pumasok sa mundo ng character or ng poster nila? Kasi 'di ba lahat posible. So pwede akong maging pwede maging superhero. Kaya gumawa ako ng animation, hindi frame by frame, kundi page per page kasi sa Canva ko ginawa. So gumawa ako ng mini Arkin na magjo-jump papunta doon sa playground. At hindi lang ako tumalon sa loob. Sumalabay din ako dun sa character nila. Tapos sabi ko, uy, maganda na to, maganda na. Pero parang bitin yung ending. Tapos naalala ko yung sinabi ni Sir Jaco. Kaya may naisip na naman ako. Sabi ko, sige. Lalagyan ko to ng signature ending ko ng, yun lang, bye. Perfect.
Ayun, Sabado na. Kinakabahan na ako, kaya binalikan ko kaagad yung presentation ko. Tapos, parang may kulang pa rin. Walang character design. Walang background, walang storyboard. Sabi sa akin dapat may pagka behind the scenes yung atake. So yung background hinahabol ko na lang night before mag Sunday. Pero yung character design, naghalungkat talaga ako sa kwarto ko ng sketchbook para makita ko tong mga to. At nakahalungkat naman ako ng mga treasure no, sa baul. At pinicturean ko tapos nilagay ko na sa presentation ko. Kahit sabog-sabog na yung presentation ko, okay lang. Arkin Storytelling ang magbubuhat ng mga presentation na to. So kumpleto na yung slide ko. Intro hanggang outro. At ang galing nga kasi nung gabing yon, hindi ako kinakabahan. Parang makakatulog pa nga ako ng mahimbing. Kahit tignan ko yung orasan at papalapit na ng papalapit ang... Orchid Animation! OMG, Sunday na. Araw na ng tok ko.